Muli po tayo nagbabalik at muli kong pagbati ng isang mapagpalayang gabi sa ating lahat. Umaga, hapon, tanghali sa lahat ng panig ng mundo na walang sawa at patuloy na sumusubaybay po sa ating programa. Tayo po ay nasa ating ika-137th episode. At ngayon pong gabi, tulad na nabanggit ko kaninang opening, napaka-importante po dahil ang ating pong programa ay nakatutok ngayon sa ating mga sa isang usapin ng hindi malayo para sa puso nating mga taga-ugnayan. So ang konteksto po natin ngayong gabi ay ika-20 araw na ng iyong sapilitang pagkawala. Ngunit walang malinaw na resulta ng aming paghahanap at apila. Kung nasaan ka man ngayon, Haji o Bazu, sana ay tratuhin ka nila ng makatao at bigyan ka nila ng pagkain at tubig na maiinom. Kung alam lang nila na may karamdaman ka rin na kailangang gamutin, hindi lang nila alam kung sino ka talaga at kung ano ang ginagawa mo para sa kabataan, minorya at komunidad. Kami ang iyong pamilya ay labis na nasaktan at nalulungkot sa mga pangyayaring ito. Ang tanging pag-asa natin ngayon ay isang himala na sa pamamagitan ng makapangyarihan Diyos. Haji, huwag kang susuko. Gagawin namin ang lahat, maiuwi ka lamang. Ang lahat ay nagdarasal para sa iyo at kay Dexter para sa inyong ligtas na pagbabalik. Mahal ka namin sobra, Mama, Papa, Ate Heidi, Kuya, Jansen, Nit, Centenyo, Pamilya ng De Jesus. Ito po ang mensahe ng Pamilya de Jesus. At ang sigaw ng lahat ng mga kasama natin at mga nagmamahal sa kanila ay ilitaw si Badzo at Dexter. Tulad po ng ating konteksto, sinasabi na 28 araw na po simula nang sila ay sapilitang dinukot at hanggang ngayon ay hindi pa po natin nalalaman kung ano ang kanilang kalalagayan, nasaan sila, ano ba ang kanilang sitwasyon, at tulad din ng mensahe ng pamilya, ang labis sa pag-aalala at ang kanilang bighati at nadin nga yung pag-aalala kung ano, paano na ang kanilang mga anak, ano ang kalalagayan. So, ngayon pong gabi, meron po tayong mga ipakikita kung papaano ang mga kaibigan, mga mahal sa buhay, mga kasama sa trabaho, sa eskwela, sa organisasyon, ng dalawang kaibigan natin na nawawala. Kabataan po itong mga ito. Mga harmless po ito, hindi natin alam kung ba't dumating sa ganito pagkakataon, sila ay ginawa ng ganito. So magpapakita po tayo ngayon ng mga ginawang manifestasyon ng mga kasama nila sa parting norte at kung saan man bahagi ng Pilipinas. Na pagpapakita kung paano hinihingi nila na napapanahon na after 28 days, ilabas nila si Badzo at saka si Dexter. So Kapedu, meron po tayong mga nakahandang videos ng mga manifestations na ginawa ng simula sa Baguio kung saan pampanig ng Pilipinas. Okay. Pakita po natin sa ating mga mahal na taga-subaybay. Maraming salamat po. Face Dexter! Sir, face Bazu! So kayo to. Huwag na tayo magbulahan. And for a long time, the DND and the DILG list has been released, no? With people having this bounty over their heads. We highly suspect that state security forces were behind their abduction in Taytay, Rizal around 9 p.m. last April 8. Yung kuya ko matalino talaga siya. You really wanted to help people. Kahit sa pagising ko sa umaga, pagmulat ng mata ko, siya pa rin yung naiisip ko. Nung siya rin kaya nakikita niya yung liwanag ng sikat ng araw. Ako po ay isang ina na sabi nga ay kapag nawala ang anak, parang kalahati ng buhay namin ay nawala na rin. Sila man ay kaisa sa pakikipaglaban para sa buhay, lupa at dangal ng mga katutubo. At alam ko, kahit makabalik man siya, hindi siya hihinto sa kanyang advokasya. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nakikita yung kahit konting sinag man lang na magkaroon ng pagbabago sa ating lipunan. At Kuya Bazu na walang mali sa kanilang paglaban at maramdaman natin na sama-sama tayo sa labang ito.
Sama-sama pa nating paingayin ang ating panawagan at kampanya at kalampagin ang mga institusyong malaki sana ang maitutulong dito, tulad na lamang ng UP Baguio Administration, no, na hanggang ngayon wala pa rin kahit anong sinasabi, kahit anong nire-release, kahit anong stance sa nangyari sa dalawang UP Baguio alumni na nawawala. So, nandito rin tayo ngayon upang sama-samang kalampagin sila at i-pressure na kahit man lang maglabas sila ng kahit statement or message of solidarity na ilitaw ang dalawang UP Baguio alumni na nawawala. Yun, sa pamilya po ni Manong Dexter at ni Kuya Bazu, kasanggan niyo po ang UP Baguio students, faculty at staff, lalo na ang UP Baguio University Student Council, UP Baguio Council of Leaders, at syempre ang All UP Academic Employees Union at iba pang mga guro at staff sa UP Baguio. Masisigurado po ninyo ang aming mahigpit na pakikiisa sa kagyat na pagpapalitaw sa kanilang dalawa at higit sa lahat, kasama po ninyo kami sa pagsingil sa mga may sala. Yun lamang po, tuloy ang laban, paitlata. Ayan, maraming salamat, Iya. So ngayon nga ay nagtipon-tipon tayo dito. Meron tayong mahigit na 100 na kasama dito sa Sarmiento Hall. So palakpakan ulit natin ang ating mga sarili. Ganyan. At dinaluhan din tayo ng iba't ibang mga organisasyon. So may mga iba't ibang organisasyon na present with us today, both within UP Baguio and outside UP Baguio. Andito rin yung mami ni Kuya Bazu, yung pamangkin, pati yung kapatid po, and then yung anak ni Manong Dexter. So, simulan na po natin dun sa mga magsasalita. No? So, sharing nga to, ganyan, may mga magkikwento. So, simulan natin sa magsasalita. From the family of Manong Dexter, ang kanyang anak, si Gabriel Capuyan. Hello, good afternoon. Salamat po sa pupunta ninyo. So, I am Chuale, or Chui as known as by my family, Dexter's daughter. I've learned a lot about my father's college life over the past few years. Nabahagi siya ng outcrop, isa siyang aktibong student leader, at syempre, the biggest surprise of them all, ay crush siya ng bayan. Meron din nagkwento sa akin na minsan, nalilate siya sa klase kasi mas pipiliin niya manood ng Eat Bulaga. Anyway, that was Dexter, or Dex. Unlike my father, I don't have a way with words. Nonetheless, I will try my best to tell you who he is as a father. My father has always had a big heart, one that deeply cared for his family. His love for me and Mama was immense and always present. He always reminded me that he admires my mama's unwavering fighting spirit as she battled with cancer. That we would have to be strong and prepare ourselves for any eventuality. To prepare for when she has to go. But it is also true that we never lost hope. We continued to comfort Mama whenever she felt sad, as Dad and I were one of Mama's joys and one of her sources of strength to carry on the fight to live longer. Despite the situation we were in, he reassured me that through all the twists and turns of life, please don't forget that Mama and Daddy always love you so much. I carry all these sentiments with me today as I hope to service my father alive. It was after my mother's passing that he gave a copy of one of his favorite books, Hope for the Flowers by Trina Paulus. On the cover it says, a tale partly about life, partly about revolution, and lots about hope for others and others, including caterpillars who can read. So to give context, it's a book about caterpillars, si Yellow at si Stripe, trying to find the meaning of life as other caterpillars choose to form a caterpillar pillar. Para siyang column rising high into the sky. So allow me to read an excerpt from the book as Yellow chooses an alternate route from joining the caterpillar pillar.
She meets a gray-haired caterpillar hanging upside down on a branch, forming a cocoon. How does one become a butterfly? She asked pensively. You must want to fly so much that you're willing to give up being a caterpillar. You mean to die? Asked Yellow, remembering the 3 who fell out of the sky. Yes and no, he answered. What looks like you will die, but what's really you will still live. Life is changed, not taken away. Isn't that different from those who die without ever becoming butterflies? And if I decide to become a butterfly, said Yellow hesitantly, what do I do? Watch me. I'm making a cocoon. It looks like I'm hiding, I know, but the cocoon is no escape. It's an in-between house where the change takes place. It's a big step since you can never return to the life of a caterpillar. During the change, it will seem to you, or to anyone who might peek, that nothing is happening, but the butterfly is already becoming. It just takes time. And there's something else. Once you are a butterfly, you can really love. The kind of love that makes new life. It's better than all the hugging caterpillars do. Reading this made me further understand why my father chose to become a student leader during his college days. Why he chose to work directly with those in need. His big heart was not limited to his family, but extended to the masses and to the community. With that being said, we still hope. We leave the lights on for the days we hope you come home, Dad. We will not stop until we surface you safe and alive. Thank you, Chewy. Next naman po ay si Tita Ditz from the family of Kuya Bazu. Pagbati uli, isang maalab na gabi para sa ating lahat. Natatandaan ko nung 2016 nung umattend kami ng graduation niya. Pero bago mag-graduation, nagkaroon ng parang treat dun sa mga gagraduate na mga active leaders. Sabihin natin mga activists. So pinagsalita din nila ako doon. Hindi ko alam na mula sa araw na iyon, si Bazu pala ay mas lalawak pa yung kanyang tatahakin, mas malalim pa ang kanyang magiging pangunawa, at mas tatalim pa ang kanyang sabihin natin kalasag sa pakikipaglaban para sa mga karapatan at kagalingan ng kabataan, at hindi lang ng kabataan kundi ng mga minoridad. Si Chualay, siya nagsalita bilang isang anak. Ako naman bilang isang ina. Hindi nagkakalayo dahil pareho kaming nagdurusa ngayon. At siguro sa 25 araw na nagdaan, unti-unti yung luha na uubos. Hindi yung mga unang araw na talagang ang bigat-bigat sa pakiramdam. Pero ngayon nakikita namin yung buhos ng suporta, ng pagtulong ninyo. Nagkakaroon na kami ng mas lakas ng loob na harapin pa. At tumatapang kami, sa totoo lang, tumatapang kami. Dahil hindi biro yung humarap ka sa mga taong pinaghihinalaan mong siyang nagdala ng pagdurusa sa pamilya ninyo. Tulad kahapon, magkasama kami, nagtungo kami sa Supreme Court. Dala namin yung mga sulat na humihingi kami ng tulong. Napakahirap ding magmakaawa, humingi ng tulong sa iba. Lalo't alam mong hindi lahat ay ganun kabukas ang isip, ganun kamulat, at talagang bukas sa loob na tutulong. Yung iba may takot, ayaw lumantad. Yung iba, hindi alam kung anong gagawin. Katulad na rin ng pagkausap namin kanina sa mga pinuno ng akademya. Alam kong daman nila yung nararamdaman ko bilang ina, nararamdaman niya bilang anak. Pero siguro deep inside gusto nilang tumulong, pero andun pa rin yung tawag na pag-hold back. Kaya yun ang pinananawagan namin sa akademya na sana lubos-lubosin na yung pagsuporta sa laban natin ito.
Dahil iba't iba na ang sumuporta sa amin. International na nga kung tutuusin eh. Dahil sa pinanggalingan kong bansa sa Italia, sumuporta na yung Amnesty International doon. Sumuporta na yung Casa de Ledone, yun yung malaking samahan ng mga kababaihan sa Italy. At pati yung Democratic Lawyers Union doon din sa Italy. At Migrante International. At yung kinasasabihan ko rin naman na OFW Watch Italy. Kaya nakapagtataka na may mga kasama pa rin pala tayo na may takot na sumuporta sa isang laban na alam naman nating just. Alam naman nating democratic yung ginagawa natin, hindi tayo marahas. At tulad na nga lang ng pagkakakilala nating lahat, ang isang aktivista ay hindi terorista. Tama, di ba? Dahil ang aktivista, sila yung mulat. Sila yung nagsasabi sa atin ng kung ano yung nakikitang katotohanan sa lipunan. Kaya napakasakit na marinig sa halimbawa lumapit kami ni Joalay. Aktivista naman pala yung tatay niyo at anak mo eh. Kaya ganun. Para bang kapag aktivista pwede ka nang dugutin. Pwede ka nang saktan, pwede ka nang ikulong, pwede ka nang patayin. Nasaan yung katarungan doon? Dahil napakaraming masamang nangyayari sa mundo. Pero napakarami ding buti na nangyayari din. Ganun yun eh, two-way. Pero sa gitna nun, andun yung mga mapunuri na matalas at saka yung nagkakaroon ng pantay na tawag dito, paningin o pananaw kung ano ba talaga ang nangyayari sa lipunan. Siguro doon pumasok si Dexter at saka si Basu o Haji para sa amin. Mas nakita nila na may boses pala ako na parang siyang magsalita para sa mga naaapi, para sa mga naghahangad ng pagbabago, para sa mga minoridad na ang tanging gusto lamang ay yung sariling lupa, yung marangal na buhay, at saka yung dangal, ipinagkakait ng ating pamahalaan ng mga nasa kapangyarihan. Kaya tuwing lalapit kami, andun yung takot namin, andun yung kaba, na baka kami tanggihan, at baka kami ay tiktikan, at sabihin, pamilya kayo, baka pati kayo. Tulad na lang nung tanong sa kay Joalay kahapon, nandun kami sa Camp Crame at saka may kaharap kaming taga-CIDG. Tatanungin pa rin kung ano ba ang pamilya mo, ano ang nanay mo, ano ba yung kapatid mo. Gusto pa rin nilang ihirap namin yung mga natitira pang parte ng pamilya namin na siguro hindi na namin gagawin dahil ayaw na namin ipahamak pa yung natitira pang pamilya namin dahil hindi namin alam kung nasaan na nga ba yung anak ko, nasaan na nga ba yung tatay ni Joalay. 25 araw na. Sila man yung nasa katayuan namin, siguro naman malulungkot din sila dahil may puso din naman sila, may damdamin din. Pero kapag pala umiiral yung hindi pantay na katarungan, yung sabihin natin crime mentality, nakakalimutan mong may pamilya ka pala. At yung pamilya ng iba, doon mo ibinubuhos yung tapang mo, yung kapangyarihan mo, na sana, yung natitira man lang na konting kalayaan natin na mabuhay, ibigay nila. Kaya patuloy kaming mananawagan sa tulong ninyo. Alam namin maraming sumusuporta at hindi tayo titigil hanggat hindi nila inililitaw si Basu at saka si Manong Dexter. Pero mas matanda ako sa kanya. Siya yata 56, ako 58. Pero ng mga panahon na yon, maaaring nagkasalubong kami o nagkakita, nagkakawayan, pero hindi kami magkakilala. Sabihin na natin na nagkasalubong kami sa isang landas na alam namin tama. Na alam namin na pareho namin ipinaglaban noon. At natutuwa ako at kahit hindi ko direktang tinuro kay Basu na Basu, ito yung tamang gawin mo bilang isang kabataan na ipaglaban mo yung karapatan. Hindi ko itinuro sa anak ko yun. Pero natuklasan niya. At iyon ay sa tulong na rin ng mga kasama niya dito sa UP Baguio. Alam ko iyon ang nakapagpamulat sa kanya. At
nagulat na lang ako. Dalampasan pa pala niya kung ano man yung nagawa namin ng araw. Kaya binanggit ko kanina yung apo ko, yan kasama ko. Walang malay, inosente. Hindi niya alam na nawawala yung tito niya. Pagdating sa bahay, ang tanong niya, where are the others? Ibig sabihin, nasan yung iba pa? Dahil yung papa ni Haji, naiwan sa Italy. At siya yung nag-aasikaso ng mga pagharap namin doon sa mga international na organisasyon. Siya yung nag-aasikaso ng gusto niya mga kakausapin. At sabi ko nga sa kanya, umuwi ka kapag may worst na nangyari. Na hindi ko kayang harapin ng mag-isa at ng aking anak na nandirito at ng pamilya ko. Pero sana nga, huwag siyang umuwi. Dahil pag ibig sabihin nun, pag umuwi siya, hindi maganda ang nangyari. Pag hindi siya umuwi, ibig sabihin, nakaya natin. Nakaya natin pagtulungan to at alam ko matutuwa yung asawa ko dahil may mga kasama kami dito na alam kong tutulungan kami hanggang dulo. Dahil hindi lang naman para kay Baso at kay Dexter yung pinaglalaban natin. Napakarami pa ang dinukot at nakakulong. Napakarami na ang dinukot at sinaktan at pinatay. Napakarami na rin yung mga dinukot, pinatay, at hindi na rin nakita kung nasaan, hindi ba? Kaya papayag pa tayo ng ganoon na ipagpatuloy pa ito at para sa apo ko na to, ganun pa rin ba ang mangyayari? Dahil Diyos ko naman, patuloy na ganun na rin ang magiging pattern. Siyempre hindi tayo papayag dahil kayo, kabataan kayo ngayon. Darating ang araw mag-aasawa kayo, magkakaroon kayo ng pamilya. Papayag ba kayong maranasan niyo yung nararanasan namin ngayon? Siyempre hindi, ano? Hindi eh, dahil paano kung pagdating sa panahon na yun eh, wala na yung mga katulad ninyo na handang lumaban, handang sumuporta. At sasalubungin ninyong mag-isa yung ganitong sitwasyon. Napakahirap talaga dahil sabihin mo, matapang kami ngayon. Pero pag nag-iisa na kami, doon namin naiisip na mahina pala ako dahil umiiyak ako eh, mag-isa. Na nagtatanong ako, bakit ang anak ko? Bakit si Dexter? Napakaraming bakit. Pero sa bandang huli, pag na-realize ko na hindi ko pala dapat iiyak ito eh. Dahil marami tayo na magpapatuloy sa pakikipaglaban para sa pagbabago. At bumibigat ikikwento ko na kung ano si Baso. Kapraso lang. Napakadambing na anak talaga si Baso. Kung baga sa alam naman ninyo na kung ano siya sa harap ninyo. Minsan tahimik, minsan magulo, minsan hyperactive. Pero kapag siya'y nagtrabaho talaga, binigyan ng task, alam kong gagawin niya, tatapusin niya ito. At hindi lang tinapos, kundi talagang maganda ang magiging resulta. Kaya sana naman maging regalo na ng Panginoon yung makapagpatuloy pa siya at si Dexter kung ano man yung nasinmulan niya, di ba? Sa kanyang edad na 27, alam kong marami pa siyang magagawa, marami pa siyang ma-achieve, at marami pa siyang mga kabataan na gagawin siyang inspirasyon dahil naniniwala pa rin naman siya na ang kabataan ay pag-asa ng bayan. At minsan nga, nitong bago kami bumalik ng Italy ng mister ko, ang sabi niya noon, biruan kami kasi alam ko mahusay na manunulat. Ako, kumbaga sa laos ng manunulat. Sabi niya, gusto ko maging bayani. Sabi ko, anong bayani ang gusto mo? Yung talagang makapag-ningas ba? Yung makaroon ng pagbabago na magmumula sa kanya at para bang ripple na kakalat. Sabi ko, ayoko ng isang bayaning patay. Dahil ang gusto ko ang bayani, buhay. Dahil siya mismo ang makakakita ng resulta ng ipinaglaban niya kung bakit siya naging bayani. Kaya sa inyo mga kabataan, yung pagiging bayani, hindi naman yan yung parang yan na gusto mo maging mayabang ka, maging bayani ka. Hindi eh. Bayani na magiging inspirasyon ka at magkakaroon ka ng magandang pananaw na sana sa susunod na panahon, sa susunod na henerasyon, pag ako'y nagkapamilya na at nagkaanak na, iba na ang lipo ng kalalakihan ng pamilya ko.
Yun lamang po at magandang gabi sa inyo. Maraming salamat po. So, tayo nagbabalik. Napanood naman po natin yung dalawang video, no? Kung paano ang pakikipaglaban na ginagawa ng pamilya ni Dexter at ni Batso para muli nilang makapiling ang kanilang mga mahal sa buhay. Una po sa lahat, isang taus-pusong pakikisa po sa pamilya de Jesus at pamilya Kapuyan mula sa ugnayan ng Ipapawid. Kasama niyo po kami sa panawagan, lalo tigit sa pagdarasal na muli makabalik ng ligtas at ang inyong mga anak na si Batso at si Dexter. Tulad po ng panawagan, ilitaw si Batso at si Dexter. Tulad po ng konteksto ng ating programa ngayong gabi. 28 araw matapos ang pagdukot kay Batso at Dexter ay nananatili pa rin blanko ang kanilang mga mahal sa buhay kasama ng mga kaibigan at iba pa sa kanilang kasalukuyang kinaroroonan at kalalagayan. 28 araw na walang humpay na panawagan sa lahat ng uri ng pamamaraan mula sa iba't ibang organisasyon, samahan at sektor ng lipunan na naging bahagi ng buhay ni Dexter at saka ni Batso na sila ay ilitaw na at pabalikin na sa kanilang mga mahal sa buhay. Ang sa nakarang 28 araw po na ito, simula nang mawala, dinukot ang dalawang ito, si Dexter at si Batso. Tulad po ng nabanggit at napanood din nating video, marami pong mga organisasyon, mga samahan ang nagpakita, walang takot na nagpakita ng kanilang suporta, panawagan, na ilitaw na ang dalawang ito. Tulad po ng nabanggit ng magulang or ina ni Batso na si Cap Beats na kasama natin dito sa ugnayan at gayon din ang kanyang mister na si kasamang Jean De Jesus. Ang Amnesty International po dito sa Italia at saka yung OWA at sa iba pang organisasyon ay nagpakita at taus-pusong nagpapakita ng suporta para sa panawagan na ilabas na ilitaw na si Batso at saka si Dexter. Sa Pilipinas po, ma-mention ko lang yung iba, yung mga walang takot na humaharap at sinisigaw na ilitaw na ang ating mga kasamang ito. Ang UP Academic Employees Union sa UP Cebu chapter, yung pong UP Cebu University Student Council, University of the Philippines Baguio, UP Academic Employees and UP Legion chapter at saka yung UP Visayas Chancellor ay naglabas ng statement. Meron pa po mga prayer vigils na ginagawa sa nakaraang 28 araw at ang lahat po na ito ay magpapatuloy na gagawin ng mga taong nagmamahal at naniniwala sa mga ipinaglaban at naging partisipasyon sa kanilang buhay ni Dexter at saka ni Batso. So, i-acknowledge po natin ngayong gabi, una sa lahat, ang tatay po ni Batso ay kasama natin dito at siya po ay may mensahe sa lahat ng taga-subaybay at sa lahat po ng taga-panood natin ngayong gabi. Ito po mensahe ni Ginoong Jean De Jesus. Maraming salamat po sa patuloy na suporta ninyo sa aming pamilya. Patuloy pa rin kaming umaasa na muli naming mayayakap at makakapiling ang aming si Batso. Yun po ang mensahe ng ating kasamang si Cap Jean De Jesus. I-acknowledge po natin si Tita Cresy del Carmen na siyempre, suki natin yan dito, hindi mawala yan. Si Ma'am Checha Mendoza Bermudo, maraming salamat po sa panonood. Siyempre, ang aking mga suki, ang aking mga bit-bit na fans, si Ramon Reyes na aking anak at saka ang aking may bayan si Mary Jane Ramil. Si Ma'am Che Aritza Di Susi, maraming salamat po. Si Tita Rochelle Magpantay, ay kasama din natin sa panonood ngayong gabi. Si Ma'am Vicky Sabero, si Captain Elita, si Tita Loida, Loylo Arevalo ay naandito rin po at ang kanyang panawagan, good evening sa lahat, ilabas si Batso at Dexter. So, Jem Constantino. Hindi ko na po nababasa yung si Jem Constantino at kung lahat po, kung medyo meron na po kung na-mention, hindi ko na po nakikita dito sa ating cellphone. Ano po?
baka pwedeng maimbitahan si Cap Jean. Baka pwede siyang mag-join sa atin. Ay, pwede ba? Ay, hindi ko lang alam. Nasaan ba si Cap Jean yan? Nandito sa itan si Cap Jean, ano? Baka pwedeng maimbitahan. Oh, Cap Jean, if you have time, kahit na ano, alam mo naman ang ating Zoom link, ano, baka pwedeng sa'yo mismo, yung mensaheng personal mo, may pahatid mo sa ating mga tagapanood at sa ating mga taga-subaybay sa Ugnayan na pwede. Hintayin ka namin, we still have time. Meron pa tayong 15 minutes para mapakinggan mismo ng mga taga-subaybay yung saloobin mo patungkol sa nangyayaring ito ngayon sa iyong pamilya. So, nandito po tayo ngayon sa ating ika-132nd episode. Ano po? Sa Ugnayan na Papawid. Sasamantalin ko pong pagkakataong ito in behalf po ng lahat ng kasama namin broadcaster dito sa Ugnayan sa Papawid, ng staff, ng director, lahat. Ang Ugnayan sa Papawid po ay sama-samang sumisigaw at isinisigaw sa ere ng social media. Ilitaw na po si Badsot at si Dexter. Yun po lamang. Dahil may mga pamilya po sila na nag-aantay, mga pamilya na umaasa, tulad ng sabi, tulad ng mensahe ng ama ni Badso, na si Jean, na ang tangi lamang nilang inaasahan at pinapangarap ay ang muling mayakap at makapiling ang kanilang anak na si Badso. Siyempre, ganun din po yung panawagan ng kanilang mga kamag-anak ni Dexter. So, ilitaw na po ninyo yung dalawa, di ba? Alang-alang sa demokrasyang umiiral sa ating bansa. May batas po kung ano man po yung sa tingin ninyo nilabag, kasuhan, dalhin sa korte. Hindi po, mali po yung pamamaraan na ginagawa na ang mga ganitong pagkakamali po lamang ng dalawa sila mga aktivista. Tulad po ng sabi ng ina ni Badso na kasi kasamang Gits, ang aktivista po hindi terorista. Ang pagkakamali po lamang ng dalawang ito ay pinaglalaban ng karapatan ng mga estudyante at ng mga indigenous people sa parting norte. Maliban doon, wala na. Wala naman silang nilabag na batas. At kung sa tingin niyo yung meron, di sabi ko nga, may proper forum naman po dyan, dyan yun ang korte, di po ba? So marami pong naghahantay at nagmamahal sa pamilya nitong dalawang ito at umaasa. At sana po sa ating mga taga-subaybay, kung ano man po maging kasama namin po kayo sa pananalangin, sa pagdarasal, na sana dumating ang tamang oras, the soon as possible po, ilabas na si Badso at si Dexter at nang makasama na ng kanilang mga mahal sa buhay at kapamilya. So, Kapedu, kung nag-message na po si Cap Jean, hindi raw Sirado ang... sirado ho, pasensya na. Gusto man niya pero wala siyang magagawa. Pero tulad nung binasa ka natin, naipatid na naman ni Cap Jean yung kanyang mensahe. At sa ating kasamang si Cap Dits, huwag ka maglala, nandito lang kami. Kung ano man yung makakayanan namin, and at the same time, kasama mo kami sa pinaglalaban mo na muling makita ang iyong anak na si Badso kahit na nasa Pilipinas ka, malayo ka dito sa amin. At least sa ganitong pamamaraan, nakakatulong kami, nakakabahagi kami sa pakikipaglaban mo at sa dinaranas mong problema at pagbibigati sa mga panahong ito. Muli ko pong sasamantalahin, maaaring sabihin ako paulit-ulit sa programa natin ngayong gabi. Pero yun po talaga objective natin yung ipanawagan, isigaw, gamitin ang medium na ito, ang social media, para marinig ng lahat. Iparinig at ipaalam sa lahat kung ano yung pinagdaraanan ng pamilya ng dalawang dinukot ng walang kalaban-laban na sina Dexter at si Badso. Yung kasama natin na si Cap Dits, kababalik lamang po niya galing sa bakasyon sa Pilipinas. Ito, nandiyan na naman siya sa Pilipinas at nakikibaka para muling makapiling at makayakap ang kanyang anak. Ganon din naman po sigurado sa pamilya ni Dexter. Narinig din natin yung mensahe ng kanyang anak kanina at saka ng kapatid mismo. Di ba?
So kung ano man po yung pwede natin, baka ano man pwedeng i-share natin sa mga Facebook account natin, sa wall natin. Madali naman pong hanapin. Nandyan po sa Ugnayan ng Himpapawid, may mga post po kami sa mga wall namin. At kung pwede, hanapin niyo yung account ng mother niya at saka ng mga kapatid, kung ano yung mga recent activities ng ginagawa nila para muling mabawi at makita ang kanilang mga mahal sa buhay na si Badso si Dexter. Pakisuyo naman po, i-share natin sa ating mga wall. Baka po ito yung makapagbibigay linaw isipan sa mga tao na may hawak doon sa dalawang tao ngayon, kay Badso si Dexter. At baka maantig sila na, kailangan na nga sigurong ilabas natin yung dalawa. Siguro, I'm sure, sila naman ay mga magulang din. Siguradong sila ay may mga anak din, may mga kapatid, may pamangkin, may apo. Siguro naman alam din nila yung nararamdaman at pinagdadaanan ngayon ng mga kasama ng mga magulang, especially ako, kahit ramdam ko yung pinagdaraanan ni Cap Ditch at saka ni Cap Jean. Hindi man kami tipong nagkasama ng matagal, pero I know na itong mga taong ito, alam ko kung paano yung pagmamahal nila sa kanilang pamilya, bukod sa pagmamahal sa bayan at pagsiservisyo publiko. So kayo, kung sino man po yung mga may responsable ngayon sa pagdukot sa dalawang ito, baka naman po pwedeng ilabas na ninyo yung dalawa at ibalik na ninyo sa kanilang mga pamilya. Dahil although ang sigaw ni Cap Ditch, hindi sila nagsasawa at the more na tumatagal ang labang ito, the more na lalo silang tumatapang. Naubusan na nga raw siya ng luha. Pero yung pag-asa at yung pag-asa at yung pakikibaka para mabawi muli yung kanyang anak ay hindi kailanman ibababa yung momentum. The more na tumatagal, lalong lumalakas ang loob niya dahil marami pong nagpapakita ng suporta at na mas nagbibigay ng lakas ng loob sa kanila. So panawagan po, sabi ko nga kanina, in behalf of Ugnayan sa Himpapawid, lahat po kami nandito, kasama namin si Cap Egay, si Padre Aris, si Tita Cressy, si Cap Edu, si Cap Alex, si Cap G, at kung sino man po yung hindi ko pa nabanggit, si Cap Weng. Lahat po kami dito. Ang sigaw namin, ilitaw, ilabas si Badso at si Dexter. Yun po lamang, at sana sa awa ng Panginoon Diyos dumating ang tamang panahon, the sooner the better, na muling makapiling ni Cap Ditch at ng pamilya ni Dexter ang kanilang mga mahal sa buhay. Daloy ng oras ay di mapating. Ang wakas ng awitan, palapit ng palapit. Kailan lang nagtagpo, ngayon maghihiwalay. Pinag-ugnay tayo ng mga awit ng buhay. Babaunin ko yung mga ngiti at ang mga kwento ng puso't maghihimagsik. At kung hindi man tayo muling magkita, awitin natin ang awit ng paglaya. Hanggang sa muli, mahal kong kasama. Hanggang sa muli, sa pakikibaka. Ang mga hakbang natin ay magkaugnay at wala tayong ibang hangad kundi tagumpay.
malilimot ang mga araw na ito. Isang kabanata sa buhay, mga sandaling makulay, ang mabuhay sa pag-ibig mo. Hanggang sa muli, mahal kong kasama. Hanggang sa muli, hanggang tagumpay. Ang mga hakbang natin ay magkaugnay. Pinag-ugnay tayo ng mga kwento ng buhay. Kaya paalam na, salamat sa'yo. Di ko malilimot ang mga araw na ito. Isang kabanata sa buhay, mga sandaling makulay, ang mabuhay sa pag-ibig mo.